tayo po'y magsisimula na sa ating banal na misa. Isama po natin sa ating panalangin ang pasasalamat ni Margie Bulawag, Guingab and Marquez family, Elenita Kaskasan and family, Regacho family, Panlaki family, Dorado family, Wilma Domingo, Soriano family, Nora and Ryan, Rachel Rodriguez, Rosiano family, Dining family, Lino family, Emma Magtagnog, Dolores Casilag, Francisco Casilag, Benito Lim, Edna Laga family, El Amparo family, Arga family, Giliet Yupanco, Josie Bulanadi and family, Aji and Freddy Del Mundo, Catherine Estrella, Angela Ricafrente, Tina Tumagan, Angelica Tolentino, De Leon family, at Emma Ching. Panalangin para sa natatanging kahilingan para sa agarang paggaling na Emelita and Amelito Sevilla, Eduardo Ramirez, Ronald Salamat, Rolando and Danilo de los Santos, Mildred Recla, Zenny Lago, Rodrigo Ramirez, Rebecca Licerio, Mirna Pangilinan, Aida Concepcion, Maxine Aguado, Timothy Paul Quismundo, Liza Lago, Enrique Abalateo Jr., Dolor Paredes, Silvana Pearl and Savannah Pearl Macaraeg, Raquel Cram, at Jaire Janica Ibarra. Panalangin para sa natatanging kahilingan ni Ronald Salamat, Giliet Yupanco, Aji and Ferdy Del Mundo, at Vanji Villanueva and family. Panalangin para sa mga kaluluwa nila Reynaldo Kaskasan, Conrada, Ismael, Rodolfo, Dr. Nixon C., Angelina Pineda, Jovencio Pineda, Martina Regalado, Dustin Kurt Marcus, Natividad Gonzalez, Adalberto Gonzalez, Consuelo and Teodoro Cordova, Alicia, Monsignor Norberto Habos, Monsignor Pepe Ramirez, Father Angelino De Feo Jr., Father Odon De Castro, Father Eric Santos, Walianito and Lorna Mercado, Rose Harder, Ronaldo Kawachi Sr., Mark Dizon, Mariel, Lea May Pantino, Christian, Anthony Vargas, Rosa Haplik, Alberto Maligon, Francisco de Sena, Pasencio de Leña, Teresita Teoxon, Ramiro de Sena, Maria Alona de Sena, Antonio Consuelo, Andrian, Amodito, Corazon, Ali J., Nemesio, Victor, Ana, Juliana, Vicente, Ana Kena, Jose, Eric Ednalaga, Rosario Brown, Teofila, Juanito, Daisy Lynn, Lor, Francisco, Teresita, and Romeo David, Jose Sr., Roque, Geraldine Batalia, Tirzo and Aurelio Salviejo, Ernesto, Jocelyn, Baldomero, Ramon, Victor, Denise, Jose, Ireneo, Julia, Teodoro, Leticia Orencio, Ricardo, Norma, Jose Jr., Cristina, Benedicto, Jose Sr., at ang mga kaluluwa ng mga dating naglilingkod sa ating parokya. Tumayo po ang lahat para sa orasyon. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya'y nagnihila lang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ang ayon sa wika mo.
Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, o Santang Ina ng Diyos. Nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa sa iyong mahal na grasya, at yayamang dahilan sa pamamagitan ng anghel, ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo. Pakundangan sa mahal na pasakit at pagkamatay niya sa krus, papakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na magmuli sa kadakilaan sa langit sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, Kapara lang sa unang-una, ngayon at magpakilanman, magpasa walang hanggan. Amen. sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. At ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ngayon ay ang ating pong butihing Kura Paroko, Reverendo Padre Douglas D. Badong. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Tayo po ay nasa unang linggo ng 40 araw na paghahanda para sa Pasko ng Pagkabuhay. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawahan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo.
Ama naming makapangyarihan, sa taon-taong pagdiriwang ng paghahandang 40 araw para sa Pasko ng Pagkabuhay, kami nawa ay lalong umunlad sa pagtuklas sa hiwaga ng tagumpay ni Kristo upang masundan namin siya sa pamumuhay na marangal bilang aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pumupo po ang lahat. Nangako ang Diyos na hindi na niya muling lilipulin ang gawa ng kanyang mga kamay sa pamamagitan ng baha. Ang bahaghari ang nagpapaalala sa atin ng tipan ng Diyos sa kanyang mga nilikha. Pagbasa mula sa aklat ng Genesis. Ito ang sinabi ng Diyos kay Noe at sa kanyang mga anak. Ako'y nakikipagtipan sa inyo ngayon, pati na sa inyong magiging mga anak, gayon din sa lahat ng mga bagay na may buhay sa paligid ninyo. Mga ibon, maamot may ilap na hayop na kasama ninyo sa daong. Ito ang masasabi ko sa aking pakikipagtipan sa inyo. Kailanmay hindi ko nalilipulin sa pamamagitan ng baha ang lahat ng may buhay. Wala nang baha na gugunaw sa daigdig. Sinabi pa ng Diyos, ito ang magiging palatandaan ng walang hanggang tipan na ginagawa ko sa inyo at sa lahat ng hayop. Palilitawin ko sa mga ulap ang aking baghari, at iyan ang magiging tanda ng aking pakikipagtipan sa inyo. Tuwing magkakaroon ng ulap at lilitaw ang baghari, aalalahanin ko ang aking pangako sa inyo at sa lahat ng hayop. Hindi ko nalilipulin sa baha ang lahat ng may buhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ng ating pong itutugon sa pamamagitan ng pag-awit. Poon iyong minamahal ang tapat sa iyong tipan.
Sinagip ng Diyos si Noe at ang kanyang pamilya mula sa matinding baha. Sinasagip din ng Diyos ang bawat binyagang Kristiyano sa pamamagitan ng tubig ng binyag kung saan nakikibahagi tayo sa kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Pinakamamahal kong mga kapatid, si Kristo'y namatay para sa inyo. Namatay siya dahil sa kasalanan ng lahat. Ang walang kasalanan para sa mga kasalanan upang iharap kayo sa Diyos. Siya'y namatay ayon sa laman at muling binuhay ayon sa Espiritu. Sa kalagayang ito, pinuntahan niya at inaralan ang mga espiritong nakabilanggo. Iyan ang mga espiritong ayaw sumunod nang sila'y matiyagang hinihintay ng Diyos noong panahon ni Noe. Samantalang ginagawa nito ang daong. Sa tulong ng daong na ito'y iilang tao, 8 ang nakaligtas sa baha. Ang tubig ay larawan ng binyag na nagliligtas ngayon sa inyo. Ang binyag ay hindi paglilinis ng dumi ng katawan, kundi isang pangako sa Diyos buhat sa isang malinis na budhi. Iniligtas kayo ng binyag sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo, na umakyat sa langit at ngayoy naluluklok sa kanan ng Diyos. Nagahari siya roon sa mga anghel at sa mga makapangyarihan at lakas ng panlangit. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay agad pinapunta ng Espiritu sa ilang. Nanatili siya roon ng 40 araw na tinutukso ni Satanas. May ilap na hayop ang naroon. Ngunit si Jesus ay pinaglilingkuran ng mga anghel. Pagkatapos dakpin si Juan,
si Jesus ay nagtungo sa Galilea at ipinangaral ang mabuting balitang mula sa Diyos. Dumating na ang takdang panahon at malapit na ang paghahari ng Diyos. Pagsisihan ninyo at talikdan ang inyong mga kasalanan at maniwala kayo sa mabuting balitang ito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umupo po ang lahat. Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa unang linggo ng 40 araw na paghahanda para sa Pasko ng Pagkabuhay o kilala din natin ito sa tawag nating Kwaresma. Sabihin nyo nga po, Kwaresma. So, 40 days, no? Kwaresma, 40 days o 40 araw na inaanyayahan tayo na magnilay, magdasal, ihanda ang ating sarili para sa Pasko ng Pagkabuhay. So lahat ng ito at yung mga susunod pang mga araw ay para sa Pasko ng Pagkabuhay. Dahil ito ay isang hiwaga, isang misteryo, no? Yung pagpapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay ni Jesus. Kaya hindi ganun kadali na bukas na natin i-celebrate. Hindi kayang makuha ng kaisipan ng tao, ng damdamin ng tao ang pagdiriwang ng Pasko ng Pagkabuhay. Kaya 40 days tayong inihahanda. Kaya nga mayroon tayong mga dapat na tandaan. No? Sinasabi natin minsan na mukha kang Kwaresma. So, ngayon yun dapat. Ibig sabihin, pag sinabing Kwaresma, nararamdaman sa iyo, sa iyong pagkilos, sa iyong pagsasalita, sa iyong pananamit, sa iyong lahat ng pagkatao natin ay para bang yung mood natin, mafe-feel natin dapat na Kwaresma kasi ngayon. Sa liturhiya natin, sa misa, mapapansin ninyo, wala tayong Alleluia, wala tayong Gloria, pinagpapahinga muna natin, no, na mapakinggan yung mga magagandang awitin. No, doon muna tayo sa medyo mas malumanay para maihanda rin tayo. Sa mga dekorasyon, sa simbahan, wala muna tayong mga magagarbong mga dekorasyon dahil nga Kwaresma. Pinagtutuunan natin ang pansin yung mga bagay na dapat muna nating inaalis sa ating mga pagkatao. Yung mga nakasanayan nating gawin na inaakala nating pampasaya. Kaya kung maalala nyo po at lagi nating sinasabi, kapag Pasko, no, ang sabi natin, we give love on Christmas Day. Pero during Lent season, hindi lang basta love. We give alms on Lent. No, sa panahong ito, kaya nga nung magpapahid tayo ng abo, no, 3 bagay yung pinaalala sa atin. Kailangan tayong manalangin, mag-ayuno, at magkawang gawa. So kung tutusin lahat ng biyaya, no, marami tayong natanggap nung panahon ng Kapaskuhan. Pero ngayon, ang paanyaya naman sa atin ay mag-detach tayo dito. Kaya kailangan natin itong alisin. Kung kaya mong ipamahagi, ibigay mo, gawin mo. Kasi yun ang diwa ng Kwaresma. Kaya nga sa ating Ebanghelyo, narinig natin, no, na si Jesus sa pagsisimula o bago niya gawin itong gagawin niyang misyon, dinala siya ng Espiritu doon sa ilang. At doon, 40 araw na tinukso-tukso ni Satanas. O anumang uri ng panunukso, pwede tinutukso para maiba yung kanyang direksyon, tinutukso siya para panghinaan, tinutukso siya o maaring inaalok ng maraming bagay para hindi siya talaga magdumiretso sa gagawin niyang pag-aalay ng kanyang sarili. Hindi ko alam kung ano pang tukso ang ginawa ng demonyo.
Pero kung sa atin ngayon, maintindihan natin, malakas ang tukso. Nasa paligid natin ang tukso. At lalo tigit, tutuksuhin ang mga taong nagsasabing maglalaan sila ng oras para sa Panginoon ngayong Kwaresma. Mas lalong pupuntiryahin ng demonyo yung mga taong gustong magpakabait, yung mga taong gustong tumino sa mga panahong ito, yan ang number 1 target ng demonyo. Kaya kung mayroong tukso sa paligid mo at pakiramdam mo, kailangan aware ka, may tukso, ibig sabihin, nangangamba ang demonyo na bumalik ka sa Diyos. Kung may aali-aligid sa iyo na magandang chicks, kung may aali-aligid sa iyo na poging lalaki, kung may aali-aligid sa iyo na mga influencer o mag-i-influensya sa iyo, maging alerto ka para hindi ka matukso. Yung mga nasa kanto, yung mga nagiinuman na, yung mga naguhuntahan at mga nagchichismisan, yung mga nanonood na lang ng TV sa kanilang mga tahanan, wala nang effort dyan. Hindi na yan tutuksuhin kasi sadyang wala na sila sa Diyos, lumalayo sila sa Diyos. Yung mga magsisimba, yan ang malakas na tutuksuhin ng demonyo. Hindi ko alam kung ilan sa inyo yung parang munti ka nang hindi makapagsimba. Munti ka nang hindi magsimba sa araw na ito kasi mayroong nagyayaya o kaya naman tinatamad o kaya mayroong magandang palabas na nanghihinayang kang para ba nagdadalawang isip ka, papanoorin ko ba ito o hindi? Pero salamat na lang, nandito kayo, hindi kayo nagpatukso. Pero sana po, no? Kasi hindi naman dito titigil. Sa mga susunod pang mga araw, maraming tukso ang darating pa para tuksuhin ka. Hindi pa masama yung nandiyan lang ang tukso. Pero kapag bumigay tayo, kasi nga sa bawat pagbigay natin o sang-ayon natin, desisyon natin yun. At doon pa lang tayo magkakasala. Naintindihan po ba? Kaya pakatandaan ng mabuti. No? Lalo't lalo na tayo po ay nagsimula, nagpalagay tayo ng abo sa ating mga noo at alam ng demonyo kung sino ang mga dapat na puntiryahin. Nag-uusap-usap na ang grupo ng mga manunukso kung paano at anong diskarte ang gagawin sa bawat isa sa atin. Magle-level up yan. Pero sana po, no? Sabihin nyo nga ulit, Kwaresma. So, Kwaresma na, ilagay natin sa isipan natin, ikondisyon natin ating mga sarili, Kwaresma na, kaya dapat tayong mas maging mahinahon, dapat tayong mas magtimpi, no, dun sa mga cravings natin, dun sa mga kinatatakawan natin, sa mga kinahihiligan nating gawin. Kwaresma na ngayon, kailangan tayong magdisiplina ng ating sarili. Para talagang makapasok tayo at sana matapos natin ito hanggang sa pagkabuhay ni Kristo. Papaalalahanan ko na po kayo, ngayon pa lang, no? Alamin ninyo kung kailan ang pagdiriwang o yung mga mahal na araw. Tiyakin ninyo na nakalagay sa schedule ninyo na kayo ay magsisimba lalong-lalo na Huwebes Santo, Biyernes Santo, Sabado de Gloria at yung pagkabuhay mismo. Kasi kadalasan, mga Katoliko, no? Tandaan nyo rin po, kaya tayo Kristiyano, kaya tayo Katoliko, kaya tayo may simbahan ay dahil sa pagkabuhay. Kung hindi nabuhay si Jesus, wala tayo dito. Wala tayong simbahan. Kaya ganon kahalaga ito. Ito yung sentro ng ating pananampalataya. Sabihin nyo nga ulit, Kwaresma.
So 40 days siya na, 40 days. So mga bata, kailangan maintindihan na rin ngayon, no, 40 days, ano ba ang pwedeng gawin, no, sa paghahanda natin. Hindi na muna makikipagmurahan, hindi na muna babawasan na yung mga masasalita at hindi magandang salita. No, na minsan mga sakristan natin mismo nag-aaway-away, nagsasakutan. No, kailangan mas maging magandang halimbawa kayo. Tayo ng mga lingkod ng simbahan, mga nagsiserve, kailangan mas maipakita natin yung kung paano ang dapat na ikilos. Masyado na tayong public, hindi na tayo private ngayon, na hindi mo pwede i-consider na kumbaga wala ka ng pakialam sa iba. Kasi anuman ang pinopost mo, anuman ang kino-comment mo, makakaapekto sa ating paghahanda ngayong 40 araw na ito. Kaya ulitin ko, maging alerto ang bawat isa. Hindi mo alam kung ano at paano ka pupuntiryahin ng demonyo. Pero kung sakali na matukso tayo, bumigay tayo, huwag tayong mangamba at huwag tayong matakot na lumapit at humingi ng tawad sa Diyos. Amen? Magsitayo ang lahat, ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Berhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at tuhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa pagsisimula ng Kwaresma, humingi tayo ng lakas sa Diyos upang mapaglabanan natin ang tukso tulad ni Jesus. Isama rin natin ang mga pangangailangan ng mga kapatid nating nasa matinding krisis ng buhay. Ang ating pong itutugon, Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Patuloy nawang himuki ng mga namumuno sa simbahan ang lahat ng tao na magbalik loob sa Diyos. Maihatid nawa nila ang pagtanggap at pagpapatawad ng Diyos sa mga tao. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Ipagtanggol nawa ng mga namumuno sa mga bansa ang mga karapatan at kapakanan ng bawat tao upang makamit natin ang kapayapaan, lalong-lalo na sa pagitan ng mga bansang kasalukuyang may gyera. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Panghawakan nawa ng bawat binyagang Kristiyano ang kinagisnan nilang pananampalataya sa Diyos at ibahagi ito sa lahat ng taong kanilang makakatagpo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Bigyang pag-asa at lunas mo nawa ang mga kapatid naming may sakit at dumaraan sa matinding pagsubok sa buhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Salubungin mo ang mga kapatid naming yumao sa piging na banal sa kalangitan, kung saan ang iyong liwanag ay kanilang walang hanggang masisilayan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Dulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, espesyal na intensyon, agarang paggaling ng mga may sakit at ang mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Umupo po ang lahat.
Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, gawin mong kami maging marapat maghain sa pagdiriwang namin ngayon ng pagsisimula ng banal na panahon ng 40 araw na paghahanda para sa Pasko ng pagkabuhay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang kanyang 40 araw na pagtitiis ng kagutuman ay nagbibigay kahulugan sa panahong ito ng pagpapakasakit para sa kapwa-tao. Ang pagtalikod niya sa tugsong maging makasarili ay nagtuturo sa aming harapin ang pagpapakabuti upang kaisa niya'y maging malaya kami sa pagdulog sa hapag ng huling hapunan na siyang hantungan ng lahat sa kalangitan. Kaya kaysa ng mga anghel ng sisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at tugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang sa San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Hinihiling namin kami iadya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Hesus Kristo. Sapagkat sa iyo nagmumula ang kaharian at kapangyarihan at kaluwalhatian magpasawalang hanggan. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na Katawan ni Kristo, Amen. May second collection po para sa Alay Kapwa program. At sadyang may kapwa ang sarili, dapat hainat ng pagsisilbi
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami pinapakinabang mo sa pagkaing iyong bigay ay tumanggap ng pampalakas ng pananampalataya, pampatibay ng pag-asa at pampaalab ng pag-ibig. Matutuhan nawa naming damahin ang gutom at pananabik sa tunay na pagkaing nagbibigay buhay upang kami makapamuhay sa bawat salita na namumutawi sa iyong bibig. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Muli po, kayo ay inaanyayahang makiisa sa ginaganap na Istasyon ng Cruz tuwing Biyernes po yan sa atin pong komunidad. Pumupunta po tayo sa iba't ibang bahagi dito sa ating parokya. Tuwing Biyernes, alas 6 po ng gabi, magsisimula dito at pupunta po sa komunidad. At sa March 2 naman, sana po makadalo din kayo sa Lenten Recollection po natin, yung Paris Lenten Recollection. At pagkatapos po yan ng 6 p.m. na misa. Maganda, makapagsimba na rin kayo ng 6 p.m. and then kasunod po niyan yung ating Lenten Recollection. At muli po, yung, baka gusto nyo po na i-challenge sa inyong sarili at kung ano man na maging bunga ng inyong challenge ay baka pwede nyo pong ilagay bilang handog sa solidad. Sa pag-uwi po ninyo, kung maaari po ay kumuha kayo ng ating alkansya na handog solidad, pakidala po sa inyong mga opisina o kaya sa mga tindahan na kakilala ninyo, ilagay lang po doon para makalikom po tayo ng pondo para sa pagpapapintura ng ating pong simbahan. So pwede nyo pong dalhin ito sa pagdiriwang natin ng Huwebes Santo, sa pag-aalay po ay ihandog po ninyo kung ano man po ang inyo pong malikom sa loob ng 40 araw na ito. O konti na lang, hindi na tayo kompletong 40 araw. Pero sana po ma-challenge po ninyo ang inyong mga sarili. Nandun po yan sa may pinto, kumuha na lang po. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang gabi po.